Umakyat na po sa 6 ang narecover na bangkay sa masalimuot na pagguho ng landfill sa Cebu City at live po mula sa Cebu City. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta na ang search and retrieval dyan? Andre, 3 araw na ang nakalipas, higit 30 pa rin ng mga empleyado ang hindi pa nakikita mula sa gumuhong landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Ito ang kuha ng aktwal na landslide sa gabundok na basura mula sa isang landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City, Huwebes ng hapon. Rinig din ang mapanganib na pagguho ng lupa. Patay sila! Patay! Isang waste facility na nakatayo sa paanan nito ang natabunan. Maraming mga empleyado na ilibing na lang ng buhay. Sa videong ito, makikita ang pag-retrieve sa bangkay ng isang lalaki mula sa landslide. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa 6 na bangkay ang nahukay. Magmula doon sa itaas ng gabundok na basura ay gumuho ito at natabunan itong waste facility na kung saan may mga empleyado ang nailibing ng buhay. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation kung saan nasa mahigit 30 pang mga empleyado ang patuloy na pinaghahanap. Sa bahagi namang ito ng landfill, nakaabang ang kanilang mga pamilya at sumasandal sa pag-asang mahuhukay ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Labis ang paghihinagpis ni Mang Ranido matapos masawi ang kanyang asawa sa trahedya. Kwento niya sa News 5, buhay pa nang matagpuan ang asawa niyang si Rowena pero pahirapan ang pagkuha sa kanya dahil sa pagkakaipit. Inabot ng 1 araw bago nakuha si Rowena pero nasawi rin siya. Marami pa raw sila sanang plano sa buhay. Sinabihan ko kasi ito, kanang matutulog kami. Kupi, in-silver wedding anniversary natin, 25 years. Mag-ipon ako. Pagkasalan kita ulit. Tatawa siya. Kung huwag kang tumawa, yan ang pangako ko sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Hindi pa rin nakikita ang kapatid ni Rowena na si Lloyd na kasama sa natabunan. Ayon sa kinakasama niyang si Evangeline, masakit man pero tanggap niya na raw kung wala na kanyang minamahal. Sobrang sakit po. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-recover. Siguro makaka-recover din ako. Pero pag yung anak ko, pag nahanap sa tatay niya, sobrang sakit. Yun na po. Sa ngayon, patuloy pa ang search and retrieval sa mga biktima. Andre, karamihan sa mga nasawi mga breadwinner ng pamilya, hiling ng kanilang mga pamilya ng tulong mula sa pamahalaan tulad ng trabaho at scholarship para sa mga naulilang mga anak ng mga biktima. Andre. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat. Live po mula sa Cebu City, John Aroa. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.